sa Makaban Black na banggit na sa amin na Ano nangyari? Ito po tungkol po to kila yung mga nagsampa ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos, no? At syempre, kampo ng mga DDS to eh, 'di ba? Topacio, Mike Defensor, pero tingnan natin. kaninang umaga nagkaroon kami ng pag-uusap ng mga kasama sa Makabayan Black na banggit na sa amin na opisyal na hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint. Kaya kami may prepared statement na kami tungkol dito sa ginawa dahil na-anticipate na namin na talaga magkakaproblema sa mismong pag-file namin. At katulad nga na nangyari at na-anticipate namin, ganun nga. So if I will be allowed to read the statement to be clear, distribute na lang siguro. Pakinggan ba natin? Scripted na agad eh, no? Di nga sila nagdala ng congressman eh, di ba? Alam naman nilang kailangan yan kung magpa-file ka ng impeachment, di ba? Pero tingnan natin yung sinasabi niya. Tara, panoorin natin. The refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. Under the Constitution, the House of Representatives has the sole power to initiate impeachment proceedings. The rules of the House explicitly provide a ministerial duty for the Office of the Secretary General to receive and record impeachment complaints that are duly filed. There is no discretion given to the Secretary General to reject. Alam ko parang meron silang nilaktawan dito eh, di ba? Kailangan mo nga ng congressman. Kulit mo Screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself. Ready na eh, no? Talagang pumunta lang. Pero, di ko alam kung dito mababanggit yung parang napagod daw sila, naglakad daw sila ng malayo. Parang sinisi pa tayo eh. Mainit daw eh. Diba? Tara. Puro lang to, optics lang to. Hindi naman talaga to concern sa mamamayang Pilipino. Pero tara, panoorin natin. And denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. If I may repeat that, by refusing, it denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. Impeachment is not a political favor. It is a constitutional right. It is the only formal process through which citizens, through their representatives, can seek accountability from the highest official of the land. To block this process is not merely... Nakita nyo yung pagkakasabi nila, di ba? May dugtong to the highest position in the land, di ba? Pero yan din, 'di ba? Yan din ang sinasapit ni Vice President Sara Duterte. Yan sinasabi nila, ito daw ang impeachment na 'to, yung kakabanggit lang niya na speech. Itong impeachment na 'to ay paraan, no, isang legal na proseso para paghingi ng taong bayan ng accountability. Pero pag usaping Sara Duterte na, taob yan. Taob lahat yan, di ba? Magbabago ng tono yan kapag magpa-file ng impeachment laban kay Sara Duterte. Sabihin nila, ano lang yan eh, pampagulo lang yan eh. Diba? Hindi naman makakain ba yung impeachment? Yeah, ganun yan. Di ba pag si Sara Duterte ang topic, ganun ang mga sagot niyan. Tingnan nyo, next month, pag may nag-file na, tingnan nyo, magbabago mga tono yan. Di ba? Nung nakaraan ng impeachment ni Sara, di ba? Sila Bongo, di ba? Hindi nakakain ng ang impeachment. Hindi na, ano daw yan,
Hindi magso-solve ng problema daw 'yan. Kaya babalik natin sa kanila itong sinabi ni Mike Defensor, sa February, 'pag may nag-file ng impeachment laban kay Sara Duterte, ibabalik natin lahat 'yan. Ayan, game. Procedural error. It is a constitutional violation, an obstruction of a lawful remedy, and a direct assault on the people's right to petition government for redress of grievances. The House of Representatives exists to serve the people, not to shield those in power from scrutiny. The rules are clear. Ayan, ang linaw, not to shield pa the powerful to from scrutiny, 'di ba? Next month tingnan mo 'pag si Sara Duterte na, sasabihin niyan ba't impeachment pa? Sayang lang oras natin diyan, sayang lang yung gagastusin diyan. May mga sapak ko sa ulo, kapag ha? 'Di ba? Sama ng tingin kay BK. Oo nga, tinitignan nga ako, Ayan, shoutout sa'yo, Nilda Arceo. Yan, mga bagong pasok pa lang. Unang topic pa lang po natin to. Let's go. The Constitution is clear. The duty is clear. And no office has the authority to silence the people's voice. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. If I may distribute this. Meron ako idadagdag, sandali lang, dadagdag ko lang. Yung impeachment complaint is actually a people's complaint. Yun lang. So, hindi kailangang pigilan ang reklamo ng taong bayan. It's a people's complaint. Guling! Pero pag Sara Duterte na yan, pag Sara Duterte na yan, mga kurente lahat sila. Diba? Tinan mo next month, tinan mo, babalik natin lahat yung mga pinagsasabi nila sa kanila. Kalokohan na itong mga to sige, tuloy. It's a constitutional process na nasa constitution natin na pinoprovide para sa ating lahat. Ako naman, wala na akong idadagdag. Okay na yun. Masasabi niya hindi tinanggap. Ang kulit no? Ay, linisin ko lang tong camera natin. Para sure na pogi tayo. Yeah. Parang nagjo-joke-joke lang sila seryosong topic to. Di matagbiruan tayo sa kanila, no? Tingnan natin kung hindi sila, kung siseryosohin sila ng Congress. Wala pa pong nagdala sa kanila, paano sila tatanggapin yung yung impeachment complaint na yan. Wala nga silang congressman na dala Yung pinasa ng Makabayan Black na nauna, iniwan dun sa opisina, no? Although wala yung Secretary General, iniwan yung complaint. Ilang pages lang rin naman yun. Wala namang, ewan ko kung 100 pages yun, parang wala pag kaso kay Sara, di ba? Bulto-bulto yung mga ebidensya, di ba? Ito parang mahina rin yung nito kasi, di ba? Puro lang alegasyon. Wala namang ebidensya. Impeachment complaint. Sino? Hindi tinanggap. Yun nga, sa hindi pagtanggap nila, it is not only a violation of the rules, but of course of the Constitution. At ang mas mahalaga, ito lang kasi ang paraan ng taong bayan na magreklamo sa nakaupong Pangulo. Hindi ka pwede mag-file sa ombudsman. Natin yan, ikakat natin yan yung mga pinagsasabi nila. Mismo, kakat natin yan. Tingnan mo next month, ibabalik natin sa kanila yan. Hindi ka pwedeng mag-file sa korte. Sa ginawa nilang to, parang tinatanggal nila yung karapatan ng taong bayan na magkaroon ng maayos, legal na pagreklamo doon sa nakikitang problema sa nakaupong presidente. Ginawa nyo rin ba yung ginawa ng Makabayan kanina na nag-iwan kayo ng kopya ng paugnay? Hindi. Nag-iwan kami. Hindi ba tayo? Ako nagagawa. Okay. Nag-iwan kami. Hindi nila tinanggap.
We attempted and we have recorded every possible conversation. Si Inday Badiday nabuhay. My precious. We will be right back. Promise. Naging ano? Naging Inday Badiday o pakinggan nyo? We had with we attempted and we have recorded every possible conversation we had with A copy of your complaint is not Grabe yung boses, no? Nakakatawa ang putik. Kulit eh. Parang hindi naging congressman si Defensor. Alam naman niya ang rule ng Congress. Yes. Wala to. hindi nila tinanggap. We will be discussing this at another time. Ang tingin namin, ang dapat natin pag-usapan ngayon, yung mismong, kasi yung sa maraming pagkakataon sa Korte Suprema, may decision na about impeachment complaints. In fact, the recent decision was on the Vice President. At mabigat tong hindi pagtanggap, hindi namin maintindihan kasi hindi naman si Secretary General Cheloy ang sinasabi nung Saligang Batas. Ang sinasabi ng Saligang Batas, yung opisina. Dapat i-receive nila yun. Nabubulol ka pa eh. Sa ligang basat. Basat? Yes, lahat. Marami. Pero let's concentrate dun sa hindi pagtanggap, please. Parang aso lang ah. Ano to? Pangalan nun. Oh, ulitin natin ah. Oh, yan. Tinan nyo, tatahol. Tumatahol, guys. Literal, tumatahol. Yes, lahat. Marami. Pero let's concentrate dun sa hindi pagtanggap, please. Kasi ako pause eh. Our impeachment complaint encompasses almost all the grounds except for treason and bribery, I guess. But culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, high crimes. These are all embodied in our complaint against Marcos Jr. Ano yung offenses? Ano yun? Nakita niyo yung pinasang kaso pa lang yun sa ombudsman ni Shelo Magno hindi pa yun yung pinapile na impeachment complaint ng ng Congress, no? 'Di ba? Alam naman natin, 'di ba? Laban kay Vice Presidente Sara Duterte. 'Di ba yung pinasa ni Shelo Magno? Sobrang dami, 'di ba? Bulto-bulto ebidensya, bulto-bulto yung case na sinampa tungkol yun sa 600 million na confidential fund. Doon pa lang yun, di ba? Yun ang totoong may ebidensya. Ngayon, tinan nyo, next month sasabihin yan, wala namang ebidensya. Pag kay Sara Duterte walang ebidensya, pero yung pinal nilang kaso baka ilang pages lang yan, baka 11 pages lang rin yan. Diba? Doon pa lang tingnan natin Sa ngayon, we will call for a press conference tomorrow Press con kami para i-discuss yung details, pero sa ngayon yun ang statement namin, ang hindi pagtanggap nito. Pati yung endorser, kasi may endorser kami nandito. Pero siyempre, tatlo. Siyempre, nung nakita namin, nung na-inform kami na Makabayan Black, and may mga kasama tayo sa Committee on Rules, dun sa nangyari, medyo nagulat na kami. In fact, nakita niyo naman, mali-malita yung dala namin. Pero kung ganito yung mangyari, napakapangit naman. Hindi maganda. Sigurado kami, yung first impeachment complaint
is a some complaint. At yung Makabayan Block, genuine complaint yun, sinusuportahan din namin yun. Yung complaint namin is a genuine complaint, full of evidences, dapat tinanggap ng Kongreso. Babalik pa kayo dito sa Manila? Hindi kami babalik. Sorry ba, Shai? Huwag ka muna mag-conclude. Ito na yun. Ito na yung tinatanong. Ano, babalik po ba kayo, man? Hindi kami babalik. Ayan. Di ba? Ayan na yun, guys. Ito na yung inaabangan natin. Ayan, panoorin natin. Less tatlo. O ayaw ni Jing ako mag-conclude. Pero pag-isipan pa namin. Pero as of now, but it should have been accepted, period. Sir, No, they're not. No, they're not. ilan ang complainants at sino-sino? For the record. Ang mga complainants... Oh, yes, please. Lipat lang muna. Dito ka na, dito ka na. Dito ka na, dito kami. Attorney na lang pala lumipat. The complainants in this case entitled in the matter of the impeachment of Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, Manuelito de los Reyes Luna, yours truly, Jacinto Bicaras, Ferdinand S. Topacio, Michael T. Defensor, Harold Respicio, Mary Catherine Diaz Binag, and Virgilio R. Garcia. Wow! Mary Catherine Binag. May pumapel pa dun, no? Hindi ah. Okay. Alam mo, lima ba yung anak niya? O, di ba? Iba-ibang tatay, di ba? Baka sakali makapang-anim pa, no? Malay natin, di ba? Hindi natin alam ang tadhana ng kanyang pag-ibig, di ba? Ayun, hindi, no? Ano yan? Well, di ba? Hindi natin siya hinuhusgahan. Basta alam natin. Ha? Maluwag? Ano, no? Grabe! Grabe yung mga comment eh. Wag. Pakinggan pa natin eh. What is? We are not supporters of the President. We of the Vice President. We are not supporters of the. We are not supporters of the President. Uy, talaga ba? Baka supporter naman kayo. Ha? We are not. Pati sila litong-lito sa pinagagawa niya. We are not the supporters of the President. Malamang nagsampa nga kayong impeachment eh. Malamang, di ba? Ulit eh. Panarin pa natin. President, but we respect the office of the Vice President because he's the elected official of the land, second highest official of the land. Sabi ko na eh, di ba? Sabi ko na eh, butik sumegway pang gano'n. We respect the office of the Vice President. Hintay ka lang ha. Hintay ka lang, meron din na sasampang impeachment doon ha. Dapat yung mga pinagsasabi mo dyan, i-apply mo rin doon, di ba? We are citizens of the Philippines and we are exercising our constitutional duty to file this impeachment to question the betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and graft and corruption and other high crimes of the incumbent president.